Good afternoon, everyone, and welcome to the dedication ceremony of Kaya Julia Montemayor. So, bakit po tayo nagtitipon ngayong hapon na to? So, we are gathered here today to share in the joy of the Balingit and Montemayor families for this wonderful gift of God in the form of their child, Kaya Julia. To recognize God's goodness toward the family of JV and Karen Joy, and to further ask the Lord for guidance, protection, and blessings. And to witness the family's solemn declaration of Christ's Lordship over this child and their entire family. So may we now start with the processional. Officiating Minister Reverend Joseph Mellet, followed by the Bible bearer, Gerald Garcia, the Grain and the Light, AJ Sanchez, and Gigi Joan Flores for the flowers and the song. Let us all rise for the couple, JV Montemayor and Karen Joy Montemayor together for the child to be dedicated, Kaya Julia Montemayor. Let us start this dedication ceremony with a prayer. Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day that you have given us. Indeed, you are good, you are great. This is a wonderful place where we could celebrate your faithfulness and goodness to the Montemayor family. We praise you and we honor you for their decision to dedicate their child, Kaya. And we pray for your Holy Spirit to empower us to truly give you praise and honor. And we humble ourselves. We ask for your cleansing. We ask for your forgiveness. Move mightily in us and through us in this place, O Lord. Give us strength. Give us joy. Give us peace. May your mighty Spirit give us enlightenment as we listen to your word and to your message. And to the whole ceremony, O God, encourage us. Strengthen our faith. And may your Holy Spirit indeed transform us to Christ-likeness. And this is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God say, Amen and Amen. Kadalasan po sa mga child dedication ay ipinapanalangin lamang po yung bata. At actually po, sa umaga na to, sa child dedication na ito, ang inyong lingkod, ang role ng inyong lingkod ay officiate itong seremonya. At ang tunay po na nagde-dedicate talaga ay ang mga magulang. At ayan, gising na si Kaya. No? At very good talaga to, manang-mana sa kanyang ina, no, na matunod, hanapin. No? Ang mga magulang talaga ang nagde-dedicate. Ang inyong lingkod ay officiating minister ng seremonya na ito. At liwanagin po natin, no, ano tong seremonya na ito, no? Bakit dedication, no, ang ating ginagawa, no? What is dedication? Dedication is to present and to consecrate. Ang ibig sabihin, pagtatalaga o paglalaan, no, si Kaya sa hapon na ito, inilalaan siya, itinatalaga siya para sa Panginoon. It is the consecration of, or usually the setting apart of things for God's use. Nanawa nga maging kagamit-gamit, maging instrumento sa Diyos si Kaya, no, sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang paglaki. Pangalawa, it is an act of thanksgiving. No, siyempre, salamat sa Panginoon kasi nabigyan na naman, nadagdagan ng anak na naman ni JB at ni Karen. Kaya nga, this is an act of thanksgiving, no, pasasalamat sa Panginoon kasi sabi ng salita ng Diyos, children are gifts from God. Pangatlo't panghuli ay solemn declaration of God's Lordship. Ang seremonya na to, ang ibig sabihin, JB, Karen, kinikilala niyo ang Panginoon sa inyong buhay. At dahil kinikilala niyo ang Panginoon sa inyong buhay, hindi madali pangatawanan yun. Actually, sa tuwing sinasadya niyong papurihan si Lord, anong nangyayari? Merong naiinis, no, ang kaaway. Ang kanyang purpose, wasakin, sirain ang inyong buhay at plano na pagkilala sa ating Panginoon. Ano ba yung prerequisite po ng dedication? Ang sabi po sa Proverbs 20:25, ang sabi ng salita ng Diyos ay ganito, It is a trap for a man to dedicate something rashly and only later to consider his vows.
So ang prerequisite po ng dedication must not be done rashly. Kasi kailangan, no, pag-isipan nating mabuti. Tuloy sa hapon na ito, JB and Karen, namamanata kayo. Namamanata kayo sa Panginoon na patuloy siyang sentro, Panginoon ng iyong buhay. No? Nagpapasalamat kayo sa Kanya at nais niyo siyang luwalhatiin. At yun ay pagkilala kung sino nga siya sa inyong buhay. Sabi sa Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." Kaya nga po mahalaga ang dedication because everything belongs to the Lord and must therefore be consecrated for His purpose and use. Kaya po dinededicate yung mga bata. Kasi po, ang Diyos naman po talaga ang may ari ng lahat ng bagay, maging ang baby na inyong tinanggap mula sa Kanya. Ang sabi rin ng salita ng Diyos sa Leviticus 27:28, "Everything so devoted is most holy to the Lord." So lahat daw po na i-dedicate kay Lord, mahalaga sa Kanya. So because everything dedicated to God is important to Him and becomes an object of His guidance and blessing. Pag dinededicate natin, no, ito man ay bata o ang ating mga bahay o negosyo, yan daw po ay nagiging object ng blessing ng Panginoon at ang patnubay niya patuloy niyang ibibigay sa inyo. Bakit naman po may simbolo tayo? No, yung kanina sa procession, no, may dala, no, nung Bible, ng candle, ng grain, ng flour, ng salt. Pampaswerte po ba yan, pastor? Narinig niyo na po ako kayong paalalahanan, no? Masama pong maniwala sa swerte. Mamalasin po kayo. Kayo pong napatawa doon, joke po yun. No? Hindi po yan pampaswerte. No? Actually, they represent our collective and individual hopes that Kaya Julia will be used by God for His purpose, glory, and advancement of His kingdom on earth. Ano pa ho? They symbolize our solemn declaration and the brave acceptance of our duties and responsibilities to prepare the next generation of biblical Christians. Hindi lamang si JB Karen ang namamanata, maging tayo po, lalo na po kayong mga ninong at ninang, mga witnesses. Ano bang sinisimbolo ng salt? No? Salt symbolizes preservation from corruption. Alam naman natin sa sistema ng mundo na ito, laganap po ang corruption. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 5:13, "You are the salt of the earth." Pwede niyo po bang sabihin, you are the salt of the earth? We are the salt of the earth. Pero sabi ni Jesus, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. As a salt of this world, meron po tayong purpose. No? Na tayo po ay tutulong, no, na ma-prevent po yung corruption. Unang-una pa paano po? By sharing the gospel. And by living out the power of the gospel sa buhay natin. At nawa nga, lalo na kayo JB, Karen, no, huwag tayong aayon sa sistema ng mundo na to. Maraming sistema sa mundo na to na pag inayon natin, katulad ng asin, di ba ang asin nagpipreserve din naman yan no, para hindi mabulok, masira. Baka yung relationship nyo, yung family nyo masira if you will not follow the instructions of the Lord. Since you are the salt, hindi sistema ng mundo ang inyong i-apply, kundi ang sistema ng ating Panginoon. Hindi lamang yun ang sinabi ni Jesus, meron tayong light, no? It symbolizes our good works. Nawa nga sa pagkukumit nyo sa hapon na ito, lalong mag-umapaw yung mabuting gawa sa inyong buhay. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 5:14-15, "You are the light of the world, and a city on a hill cannot be hidden. Neither do people light lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. It gives light to everyone in the house." At ang sabi, no, "Let your light so shine before men that they may see your good works, that they will praise your Father in heaven." So actually sa passage na to, kung alam niyo po itong Matthew 5 na to, sinabi rin kasi doon, di ba? When you pray in secret, hindi dapat nakikita ng mga tao. Ang ibig sabihin kasi, dapat, pag nagpipray ka, si Lord ang piniplease mo, hindi ang mga tao. Yun ang ibig sabihin. It's not about the secrecy. Pag magbibigay ka rin, no, you give to the Lord. Sabi niya, hindi daw dapat malalaman ng kanang kamay yung binibigay ng kaliwa. Pero again, it's not about secrecy. It's about doing it for the Lord. Kasi you will lose your reward. Pero sa sumusunod na verse, sinabi ni Jesus, "Let your light so shine before men." Anong purpose? That they may see your good works.
Kaya ko ina-emphasize na hindi about secrecy ng ating good works. Kasi ang sabi niya, yung mga sumunod na verses, let your light shine. Show it. Why? Why you should show it to people? That they may praise your Father in heaven. JB and Karen, no, medyo magpo-post tayo ng kaunti dito. Pero matatapos naman tayo kaagad. Yan. Ma-enjoy naman natin yung ating dinner na inhanda. Niluto lahat siya ni Karen. No? Kaya enjoy natin yan mamaya. Katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, may challenge. When we decide to live for the Lord, may challenge. Lalo na sa inyong marriage. Nawa itong dedication ceremony na ito magpaalala sa inyo na kailangan yung tibayan, una, ang pananampalataya nyo sa Panginoon. Pangalawa, yung pananampalataya, paniniwala nyo sa bawat isa at pagsusuporta nyo sa bawat isa. At ganun din bilang mabuting halimbawa kay Kaya. Sa mundo na ito, sa sistema ng mundo na ito, sa social media, alam nyo ba kung anong ginagawa sa atin? Pinapalitan ng social media truth yung absolute truth ng Word of God. Sa social media, pag nakinig ka, ang gagaling ng mga tagapagturo. Totoo ba yung sinasabi nila? Opo, totoo naman. Pero ang tanong, yung totoo bang sinasabi nila, umaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos? Makinig po kayong mabuti sa akin. Marami sa katotohanan na sinasabi ng mga nasa social media na ang gagaling magpaliwanag, totoo, pero hindi yan kaisa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Alam nyo ba na ang daming marriage tips, no? Relational tips sa social media, pero nasa panahon tayo na wasak ang mga relasyon, wasak ang relasyon ng pamilya, wasak ang relasyon ng mag-asawa, wasak ang relasyon ng magulang sa kanyang anak. Bakit? Alam nyo ba bunga yan ng social media? Kasi sa social media pinapakita yung puros magaganda lang. Ngayon, ano nangyayari sa atin? Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na false expectation. Dahil nagkakaroon tayo ng false expectation, iniisip natin na dapat ang buhay perpekto. When Jesus Christ said, let your light shine before men that they may see your good works, it is not about you. It's about the work of God in your life. Listen carefully. Do not expect perfection from one another. Sa ating lahat, do not expect perfection from one another. Lalo naman sa inyong lingkod. Huwag niyong expect na perfecto ang inyong lingkod. Ganon din, Kuya JB, Ate Karen, do not expect perfection from each and everyone. Kahit kay Kaya sa inyo pang ibang mga anak. Kasi when we expect perfection from one another, we will be disappointed. Bakit? Hindi naman tayo perfect. Sino naman perfect? Si Lord lang. Kaya nga mag-ingat po tayo sa sinasabi sa social media kasi napapaniwala tayo na yun yung totoo ang dapat nating sundin kasi puro magaganda lang. Ang buhay po sa mundo na to hindi perpekto. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo ilaw sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin dito, pwedeng magliwanag ang Panginoon sa ating buhay. So anong gusto ko maging take home as we exercise, hindi lang sa JB, si Karen, no, tayong lahat na maging light, gamitin natin generously yung salitang, yung one most important word. Ano yung one most important word? Sorry. Yan po yung one most important word sa relationship, sorry. Dahil hindi nga tayo perpekto, dapat palagi natin gamitin yung sorry. Actually, when we talk about forgiveness, siyempre, when you are asking for forgiveness, you say sorry. Anong ibig sabihin yun? I'm wrong, you are right. Kaya ka nagsosorry eh. Kung ako magsosorry kay Ate Sylvia, sabihin ko, sorry ha. Ang ibig ko sabihin, mali ako, tama ka. Pero kung sasabihin niya, hindi ako maniniwala, hindi ka nagbabago, sinisira mo yung relationship natin kasi you're expecting perfection from me. Hanggat hindi ka nagbabago, sorry ka dyan. Is that possible? Kaya nga kahit si Lord, hindi niya tayo pinatawad para sa atin, kundi sa biyaya ng Lord. Sa pamagitan nino, ang perfect sacrifice kay Jesus Christ. So when someone say to you, sorry, anong sasabihin nyo pag sabing sorry sa inyo? I forgive you. I accept your apology. Tinatanggap ko yung sorry mo. Katulad ng sinabi ni Jesus, nang sinagot niya si Peter
JB, how many times will I forgive, Lord? 70 times 7. Pero ibig sabihin, huwag kang magbilang kasi you will lose count. It's not about perfection. Two most important words sa ating relationship, ano? Thank you. Pag pamilya na tayo, lalo na pag mag-asawa kayo, wala nang thank you, di ba? Pag may inutos ka, abot mo nga yung tuwalya. Pakiabot mo na yung tuwalya. Ayaw makanyan inabot sa'yo. Ayaw, kama mo ata, di ba? Ba't ganyan mo? Imbis na inabot na sa'yo, anong sasagot mo dapat? Thank you. Pero iba sa atin, galit pa, di ba? No? Kahit sa may ginagawa. Pero let us be generous in saying thank you. Kuya JB, pakisabi mo nga thank you kay Karen. Ayan. Karen, pakisabi mo nga kay JB na thank you. No? Sabihin nga natin lahat, thank you. Malakas. Thank you rin po. At ano naman po yung three most important words sa relationship? I love you. I love you, be generous. Pastor, hindi ko feel. Remember this. Love is not a feeling. It is what? A decision. Ulitin ko, alam natin yan, di ba? Love is not a feeling, but a decision. Kahit na ang feeling mo, buriin mo na yung silaban. No, gusto mo na siya sunugin. No, or what? You say you love the person. Pastor, di ko nga feel. Kaya nga sabihin mo. And then, yung feeling susunod na yun. No? Hindi ba kaplastikan yun, Pastor? Hindi. Kasi nga, love is a decision. Kaya nga when God decided to save us, nagdesisyon siya. Hindi man tayo karapat-dapat, isinugo niya ang kaisa-isang anak. Pinakita niya ang pagmamahal sa atin habang tayo makasalanan. Kaya nga, JB, ang pinakamatinding pagmamahal mo, mapapakita mo kay Karen sa panahon na para bagang hindi siya karapat-dapat. Ganon ka rin, Karen. Mapapakita mo ang pag-ibig mo kay JB sa panahon na hindi karapat-dapat sa JB. And by doing so, yung tatlo lamang na yung kumamaster natin, we can allow the light of Christ shine on us. No? That they will see the good works ng mga Kristiyano pag nagkamali, nagsosorry. Yung iba kasi nagkamali na, sila pa yung galit. Hindi, ang Kristiyano, pag nagkamali, nagsosorry. We need to admit we are wrong. We say thank you pag ginawan tayo ng mabuti ng ibang tao. That's the way to show good works. We say, I love you. Because God is the God of love, we need to love. Show it to people so that they will praise our Father in heaven. Meron po tayong grains. Para saan po yan? It symbolizes God's provision. Ang sabi ng salita ng Diyos, our people must learn to devote themselves to doing what is good in order that they may provide for daily necessities and not live unproductive lives. Dahil si God ang ating provider, magpapakasipag pa po tayo lalo. Kuya JB and Ate Karen. And may the Lord indeed bless you beyond your imagination. Meron pong flowers. It symbolizes adoration and worship. Nawa, wag nating kakaligtaan ang pagsamba sa ating Panginoon. Ako po yung nagagalak kasi kay Kuya JB, kay Ate Karen, isa sila sa ehemplo. No? Kasi kahit mahirap yung sitwasyon, no? Kahit nung buntis pa si Karen, ngayon may baby na. No? Ang ginagawa po, kahit po yung ginagawa po ni Kuya JB, di ba? Pupunta muna sa church, no? Magsiset up, babalikan yung kanyang pamilya. No? Grabe. No, hindi ko to sinasabi ngayon para itaas ang upuan mo, kapatid. Pero sinasabi ko to dahil ina-appreciate ko. At yun ay nagbibigay ng blessing sa akin. No? Na priority nyo ang pagsamba. At hindi lang kayo sumasamba, kayo ay naglilingkod. Kaya nga meron paalala sa atin ng flowers. It symbolizes worship and adoration. At panghuli, yung Bible, it is God's Word. Alam naman natin yan. Nung sabi sa Deuteronomy 11:18 to 19, fix these words of mine in your hearts and minds, tie them as symbols on your hands, and bind them on your foreheads. Teach them to your children, the scripture, the word of God, talking about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, when you get up. Ang ibig sabihin kasi, it should be a lifestyle.
Hindi lang siya tinuturo sa salita, ipinapakita sa gawa. Kaya ang sabi niya, talking them about when you sit at home. Pag nakaupo kayo, kwentuhan, pag-usapan nyo to. When you walk, no? Along the road, when you lie down and when you get up, meaning sa inyong buong buhay, dawa sa salita at sa gawa, nakikita ang salita ng Diyos. So why do we dedicate our children? Bakit ba dapat yung i-dedicate, JB, Karen, ang iyong anak na si Kaya to follow biblical and godly example? Kasi yan ay halimbawa sa Bible. Alam niyo ba na si Jesus, no, example ni Joseph at ni Mary, si Jesus was dedicated as a child and not baptized. So, sa Luke 2:22-24. Si Jesus Christ po, hindi po siya binautismuhan nung baby siya. Anong ginawa sa kanya? Dinala si Jesus, si baby Jesus, ni Joseph at ni Mary sa temple at siya po ay dinedicate. So halimbawa po yan na maging po ng ating Panginoong Hesus ng kanyang mga magulang. Sa Old Testament, ganun din yung example po ni Hannah. No, si Hannah po sa Old Testament, she brought her son, si Samuel, and presented him to God through Eli, the priest of 1 Samuel 1:27-28. So yung mga baby dinededicate, hindi siya binabaptize. By the way, ilang taon si Jesus nung binautismuhan siya? Mga around 30 years old na si Jesus. Diba? Sino nagbaptize kay Jesus? Si John the Baptist dun sa Jordan River. So why do we dedicate our children? To offer back to God for His glory and purpose, the gift which He has given. Another thing, to make a commitment to raise our children God's way. Itong seremonya na to, nagkukommit kayo, JB Karen, abay sa paraan ng Diyos ninyo palalakihin si Kaya, hindi sa sistema ng mundo na ito. To share with the Christian witness, mga ninong, mga ninang, and tayo po lahat na nandito ngayon, yung the responsibility of spiritually nurturing the child. So, ang ibig sabihin, bahagi po si Kaya, na tayo tulong-tulong kasama si JB at si Karen, natutulungan na maging mabuti at makadiyos si Kaya. No, yun po yung ating ginagawa ngayon sa seremonya na to. Ano pa ho? To make available to the child the protection of congregational prayer. Kaya mamaya po ipag-pray po natin siya. At ganoon din po, nawa patuloy po nating ipag-pray si Kaya. Another thing, to recognize the child's given Christian name and to formally introduce her into the community. Alam niyo po ba, JB and Karen, yung pangalan na binigay nyo at i-affirm natin sa dedication na to, yan rin ang pangalan na isusulat sa aklat ng buhay. Ang sabi sa Hebrews 12:23, first part, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. So yung Kaya Julia na yan, sa biyaya ng Panginoon, sa kaligtasan, niya rin po ang isusulat sa langit, sa aklat ng buhay. Bakit po may mga witnesses, sponsors, o ninong-ninang? Meron po kayong responsibility. So sa lahat po ng ninong-ninang, tumayo po kayo. Kayo po ay mamamanata rin at mangangako ngayon sa lahat ng ninong at ninang. Ito po yung vows ng parents, Kuya JB. Tumayo ka rin. Ito po ang vow natin. Nakasama po ako sa ninong at si Ate Sylvia sa ninang. Do you vow to recognize that Kaya Julia is a gift from God and must therefore be dedicated to Him and for His purposes? Yes, I solemnly vow before God and His church. Do you vow to physically and intellectually cultivate Kaya Julia and to give her the proper environment for growth and development? Yes, I solemnly vow before God and His church. Do you vow and accept the responsibility to spiritually and emotionally nurture Kaya Julia to become a God-fearing person and a responsible citizen of our country? Yes, I solemnly vow before God and His church. Do you vow and accept the responsibility to witness to Kaya Julia and to live your life as a moral and spiritual example? Yes, I solemnly vow before God and His church. Do you vow and accept the responsibility to personally introduce Jesus Christ to Kaya Julia and to share with her the teachings of biblical Christianity? Yes, I solemnly vow before God and His church. Ngayon naman, papakinggan po natin ang prayer dedication po ng parents. Yung prayer dedication po ay pasasalamat para kay Kaya, kay Lord. Lord God, salamat po sa buhay ng aming anak, si Kaya Julia. Panginoon, dinededicate po namin ang buhay ng aming anak
sa iyo, O Lord. Dalangin po namin na lumaki siyang may takot sa iyo, lumaki siyang mabuting bata, masunurin sa mga magulang. Dalangin po namin ng patuloy ang kalusugan niya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng malakas na pangangatawan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming anak na ito. Nawa, Panginoon, na sa buhay niya, sa paglaki niya, ikaw po ay may taas. Ikaw po ay mapapurihan sa kanyang buhay. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, thank you so much for giving to JB and Karen, Kaya, Julia. We agree with JB and Karen as they solemnly dedicate her to you. Lord, set her aside for your purposes. We consecrate her for your glory alone. Lord, use Kaya, protect her, bless her, love her as yours and yours alone. May your power, provision, and protection be upon her. May when the time comes, she will profess her faith to Jesus Christ. And will you also protect not only Kaya, but her whole family, especially JB and Karen. We ask all these things in Jesus' mighty name we pray, and all the people of God say, Amen and Amen. So sa mga ninong at ninang po, ng ating pong dedication certificate po ay pakisign po. At habang sinasign po ninyo, mga kapatid, tumayo po tayong lahat. No? Ladies and gentlemen, no? Brothers and sisters, I now present to you Kaya Julia Balingit Montemayor. Palakpakan po natin ang Panginoon. Congratulations. We love you. So tayo pong lahat ay muko, tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa inyong mayamang biyaya at pagpapala. Nawa nga po pagpalain po ninyo ang Montemayor family. Hindi po madali ang sumunod sa inyo, Panginoon. Maraming pagsubok sa buhay. At maging kami po dahil hindi kami perpekto, tiyak po, Panginoon, ang aming imperfection will be hindering our way in honoring and glorifying you. But as we acknowledge our imperfections, we glorify your perfection. You, Lord, our God, Jesus Christ, our Messiah, our Savior, the King of Kings and the Lord of Lords, you are perfect. And thank you so much that you are the Lord of their family. May your power, provision, and protection be upon them and upon us all. At ang dalangin ko, Panginoon, pagharian niyo nga po kaming lahat. At ang banal yung Espiritu malayang kumilos at gumawa sa buhay nila at sa buhay namin. Ang pagpapala ng aming Ama ay maranasan ng bawat isa. Ang pagkilos at paggawa ng banal na Espiritu ng buhay na Diyos at ang paghahari ni Kristo Jesus ngayon at magpakailanman at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. At ang ating pong dedication ceremony ay nagwawakas na po. At sa ating pong pagwawakas ay may picture taking po. Pagkatapos po ng Yun ang picture taking per ninong and ninang po. And then after that po, kabuuan po. Thank you.